So yun po mga ka-journey, isang mapagpalang hapon sa ating lahat mga ka-journey. Ano po? Mga ka-journey naming minamahal. Alright? So yun po mga ka-journey, ay update lang tayo dito sa mga ganap sa bahay araw-araw. Kung ano man yung ating mga ginagawa araw-araw. Ano po? Dito, ngayon ay si Makmak ang magsusundo kay Kia at saka kay Yashu. No? Sabi ko siya muna kasi magbablog muna ako. Update ko lang mga ka-journey itong birthday ni Tinay, no? Nalalapit na, may ilang araw na lang mga ka-journey. Yun nga yung mga napag-usapan namin noong nakaraan ay sa labas namin gaganapin. At siyempre, kailangan nating ibigay ng buong suporta sa ating bunso, no? Bunso akong anak. Kasi yan na lang yung aking kaligayahan mga ka-journey. Dahil nga nag-focus na tayo sa kanila, no? Hindi katulad nung araw at ako'y puro busy, puro trabaho. So ngayon ay nakapokus ako sa kanila. At sa pamamagitan ng itong pagbablog, nagkaroon tayo ng magandang oportunidad para sa pamilya. At saka nagkaroon ako ng time o mahabang oras para sa kanila. Ngayon, mayroon lang akong surprise ang tag nito, advance pa birthday, advance pa birthday ng ating masugid na taga-subaybay din, no? Isang masugid na taga-subaybay. Ilibre daw niya si BBT9. So yan po mga ka-journey, abangan nyo po yun kasi before sa kanyang mismong birthday gaganapin, kumbaga mag-a-advance lalakad kami o kakain daw sa labas. So abangan nyo na lang po yun. Malapit na, anong araw na ba ngayon? Martes na. O yun, abangan nyo na lang po yun mga ka-journey. Mayroong pa-advance na palibre treat. Iti-treat si BBT na sa kainan, So abangan nyo po yun. Hindi ko alam kung either bukas ba yun, bakit ay bukas or Huwebes. Abangan nyo na lang po yun mga ka-journey naming minamahal. So update ko rin mga ka-journey yung aking pag-uwi sa Mindanao. Ako'y kasalukuyan lang talagang nag-aantabay sa ating panahon mga ka-journey kasi mahirap na ng ura-urada tayo o kumbaga i-fix kagad natin yung schedule na ganito tapos may masama palang panahon, nagdidepende tayo sa sitwasyon ng panahon mga ka-journey kasi may mga time na bigla na lang may sabing may ganito, may parating, pero ako nagmo-monitor ako sa weather forecast, nagmo-monitor ako siyempre po kasi kung bakit nag-update tayo dyan kasi barko kasi ang sasakyan ko mga ka-journey. Siyempre maglalayag tayo ng mga ilang araw sa laot, nasa gitna tayo ng karagatan, mahirap na. Pero sa bagay naman ay hindi naman nabanggit ko na nga nung nakaraan na hindi naman yan basta-basta rin sila magpapalarga kapag kaalanganin ang panahon. Pero ako naniniguro din ako at mahirap na kasi 3 araw, mga ganun 3 araw ang biyahe dyan sa barko. Medyo matagal talaga. Tapos yung pinsan kong nasa Bicol, nakausap ko nga noong mga nakaraang araw mga ka-journey, na sabi ko nga sa kanila ay pasyalan ko sila doon sa Bicol, sa Camarines Norte sila mga ka-journey. Medyo malayo din. So kung ito yung nagiging option ko mga ka-journey, kung in case na hindi ako matuloy sa Mindanao, kung ano man ang magiging takbo ng panahon,
kung just in case lang, kung hindi man ako matuloy doon sa Mindanao, pupuntahan ko ang pinsan kong nasa Bicol, nasa Camarines Norte. Nagkausap na rin kami doon. Nagkausap na rin kami noong nakaraan na sabi niya ay kung gusto pong pumasyal dito, Manoy ang tawag sa akin, wala namang problema. Kasi nabanggit ko pa nga sa kanya kasi yung aming tiyo o tiyang ay nandyan sa kanila yung nakaraan. Isa nabanggit ko kung nandyan pa ay nakauwi na daw doon sa amin sa Mindanao, ano po, wala na sila sa Maibo nakatira doon sa lugar kung saan ako nakatira din, no. Dati kasi doon yung sila nakatira, sila daw ay nasa malapit sa Butuan City na halos. So sabi ko sige lang, at ikumusta na lang ulit ako kanila. Ngayon napag-usapan namin na pupunta ako doon sa kanila at magtanong-tanong at magtanong-tanong ng mga pwedeng, kasi ang purpose ko, gusto ko kasi talaga magkakaroon ako ng isang kapirasong lote. Yun ang inaano ko talaga ngayon, pinupush ko ngayon sa sarili ko kasi gusto ko magkaroon ng sarili din. Siyempre wala naman tayong ibang hangad na magkaroon tayo ng sariling bahay ulit, no? Kasi mahirap kasi talaga mangungupahan tayo. Napakahirap mangungupahan, mga ka-journey. Kaya ito ngayon ang inaano ko. Nagtanong ako sa kanila kung mayroon doon. Mayroon naman daw, pero medyo mataas talaga ang presyo. Sabi ko sa kanila, pwede kong masilip-silip, no? Masilip-silip. Pwede ko bang masilip yung lugar kung maganda ba o hindi? Sabi naman na maganda naman dito, Manoy, kasi malapit lang din sa lungsod, ay yung bang baga mataong area na, no? Hindi naman pa yung city yata. Sabi ko sige, pag-isipan kong mabuti ito kasi sabi ko mayroon akong kasing plano na uuwi ng Mindanao doon sa atin. Sabi ko kung ano man ang magiging sitwasyon ng panahon, sabi ko kung matuloy, kung may masamang panahon, di tayo pwede maglayag sa barko. Pwedeng ako dyan ako pupunta. Di sabi niya, sige Manoy, hintayin kita rito. Para ma-meet ko na rin sila dahil napakatagal na panahon ng mga yan ay hindi ko na-meet. Noong mga panahon na nag-aral pa yan sila ng elementarya, na ang liliit pa, basta nagkakakilala kami niyan noon o nagkakasama kami noon. Kasinlaki lang sila ni Kia. Basta ang liliit pa yung mga yan. Mas matanda ko sa kanila maliit pa yan sila. Kaya ngayon, nung nalaman ko na nasa Bicol sila, nagtaka nga ako, sabi ko, ang layo naman yata ng napuntahan mo, kasi ang pagkakaalam ko talaga yan sila noon ay nandun lang sa Mindanao. Ngayon, nasa Bicol pala siya. Ngayon pala, nakapangasawa ng taga Bicol. Kaya dyan siya napadpad. Sabi ko, layo ng narating mo rin, ano? Sabi niya, mas malayo ka pa nga, Manoy. Kasi siya, Manila kay. Sabi ko, hindi nga, kasi sabi ko, hindi ko inasahan na dyan ka mapadpad, kasi ang pagkaintindi ko, sa Butuan City ka lang. Hindi, nakapangasawa kasi ako Manoy ng Bicolano. Kasalukuyan niya ngayon, mga ka-journey, ay nasa ibang bansa, no, na nag-abroad. Sabi ko, abay, mas mabuti ka ako. So yun po, mga kabisnes, ang aking ngayon, ang aking plano. Kung sakasakali lang na hindi bubuti ang panahon, pero kung bubuti naman, tutuloy talaga ako sa Mindanao. Tutuloy talaga ako. Pero kung hindi naman bubuti itong panahon, kasi sa ngayon, mga ka-journey, okay pa, kasi di ba, siyempre natin masasabi. Kung maganda ang panahon, talaga tuloy ako. Pero pagka medyo alanganin tayo dun sa sitwasyon, sa Mindanao talaga ako, sa Bicol ako punta. Mabisita ko yung pinsan ko doon. Kasi sobrang tagal na panahon na hindi ako sobrang tagal lang panahon na hindi kami nagkita. Sobrang tagal na, how many years na talaga.
kumbaga anong mga panahon na nagkita kami na maliliit pa kami, eh, ngayon pa lang uli masundan, mga ka-journey. Kasi di ba nga po napakatagal kong hindi nakauwi sa Mindanao. So yun. Ganun katagal na hindi kami nagkita-kita. So ngayon, pag nagkita kami doon, ay bay, masaya talaga. Siyempre, pinsan ko yon, babae yon, mga ka-journey. Tapos, ewan ko lang kung yung mga kapatid niya, kung nandyan din. Kasi yung iba niyang kapatid, ang alam ko yung lalaki, nasa Mindanao yon. So yun ang magiging update lang, no, mga ka-journey. Yung birthday ni Tinay, simple lang naman yung aming, hindi naman kami maganda ng kumbaga praktikal lang tayo sa panahon ngayon. Tapos yung kay yung kay Makmak naman na trabaho na papasukan ay ilan pa yung requirements na kailanganin niya. Basta na i-online na yung iba, tapos hindi naman kasi pwede magsunod-sunod niya na kukunin agad siyempre. Yung sa police clearance, okay na, kukunin na lang. Tapos step by step lang kasi hindi naman kasi natin pwedeng pagsabay-sabayin yun, mga ka-journey, kasi ang hirap din siyempre. Ang sabi kasi ni Makmak kanina sa akin na sabi niya, akala ko ba yung first job seeker ba yun na kinukuha sa barangay, ang buong akala daw niya ay libre lahat, pero ang na-cover lang yata yung sa sa police clearance lang. Sabi ko, ay bakit ganun? Sabi niya, hindi ayaw daw may bayad pa din daw doon sa NBI. Sabi ko, di bali na ako kung ano yung nandyan, di yun ang susundin natin. So pag nakompleto yun, mga journey, yun si Makmak ay makakapasok na rin yan sa trabaho. Gusto niya na rin pumasok ng trabaho Tapos yung pag-aaral naman niya, patapos na kasi naman yan siya, naka-module naman yan, mga ka-journey. Naka-module naman yan So yun lang yung mga update sa ngayon, sa araw na ngayon, yung aming araw-araw na yung daily routine namin dito, no? Kasi wala naman tayong trabaho sa kumpanya, kundi dito lang tayo, nakatutok na lang tayo sa mga pagbablog. Maraming salamat nga po sa inyo, mga ka-journey, sa suporta sa amin pong mga uploads araw-araw, no? Yung mga simpleng videos namin, yung mga family vlogs namin. Maraming salamat sa inyo, mga ka-journey, sapagkat hindi kayo nagsasawa na subaybayan kami, yung aming buhay-buhay sa araw-araw, kung ano yung mga nagaganap sa araw-araw naming pamumuhay. Nandun po kayo nakatutok. Maraming salamat talaga sa inyo. So sana ang ating goal na mag-success tayo sa sarangan ng pag-YouTube, at tuloy lang tayo kasi dito tayo pangunahing kumukuha ng pangangailangan sa pamilya. So maraming salamat sa inyo dahil sinuportahan nyo ang aking mga vlogs, ngayon bagong pangalan na, no? Please support po ang ating YouTube channel, Kuya Noy and Ming's Journey, no? Tatanggalin na namin yung para di na humaba. So support lang po natin ang Kuya Noy and Ming's Journey, mga ka-journey. Huwag po sana kayo magsasawa sa amin pong mga upload sa araw-araw, no? So susunod naman ay upload tayo ng mga good vibes naman, So sa ngayon, ito lang yung aming ganap ngayon sa araw na ito. Medyo tinanghali kami ng gising, mga ka-journey, kasi si Mings ay masama ang pakiramdam. Hindi ko po pwedeng pupwersahin yan sa mga galaw-galaw dito. Ako nga kanina dito ang nagwalis-walis. Yun lang naman ang magagawa ko rito Walis-walis, maghugas ng plato dyan kung minsan ako gumagalaw. Tapos si Dindin kasi hindi ko rin mapupwersa yan kasi siya kasi nag-i-edit sa mga upload natin, sa mga vlogs. Kaya pag gumalaw yan siya ng kung ano lang yung kaya dyan, yun lang. Hindi ko na pinupursige niya. Ka dito din, magtumulong ka maglabad. Hindi ko muna pinapalabayan, mga ka-journey. Kasi, sabi pa nga niya sa akin ay
may mga time nga hinihingal siya. Sabi ko, normal yun kasi di ko pa naman talaga totally naka-recover kasi 6 na buwan yan eh. Tapos i-check ka pa. Tapos isa pa to sa naging problema din ni kay Dindin ngayon, yung kinukuha naming medical certificate, magpahanggang ngayon ay hindi pa rin namin nakuha. Ngayon, nag-report na siya sa teacher, sabi niya, ma'am, hindi pa rin na kuha yung aking medical certificate kasi nung pumunta kami, walang doktor. Tapos, sabi, balik sa ganitong araw, pag binalikan mo, wala. Susunod na naman. Naku, sabi ko, mahulog sa siyam-siyam. So, sabi ko kay Dintin, banggitin mo na sa teacher mo na kung po pwede mabigyan ka na ng para makapag-exam kasi yun ang problema niya eh. Hindi siya maka-exam dahil nga doon sa medical certificate. Pero ngayon, binigyan na siya na para makapag-exam na. To follow na lang daw yung Sabi ko, dapat noon pa dapat yan nila in-approve yung ganun. Kasi sayang din yung panahon kasi na hindi ka makapag-exam para maipasa na kagad yung grades mo. Di ba? So yun, pinayagan siya sa ganung senaryo na kasi paulit-ulit lang kami pabalik-balik doon. Wala eh. Kasi pag pumunta kami, hindi ko na binablog, naiinis na ako. Paulit-ulit natin pabalik-balik dito kasi di naman natin nakukuha. Okay, itong isa nababagot na, nayayamot na, di na maintindihan. Sabi niya, ano ba to? Sabi ko, wala tayong magagawa kasi wala nga ikang doktor. Tapos sa sunod, ganito naman, pababalikin tayo. Sa pagdating doon, sasabihin na naman, ganun talaga, public eh. So, sabi ko, intindihin mo na lang. Huwag na tayong magreklamo. Kako, wala kang ibang pwedeng gawin dyan. Kundi sabi ko, sabihin mo na sa teacher mo na ganito ang nagiging senaryo. Di naman natin kasalanan to kung bakit napatagal yan eh. Sabi ko sa kanya, so yun. Kinausap niya na maayos yung teacher, ma'am, pasensya na nga, hindi pa maibigay. Yun, binigyan siya ngayon ng yung pinasahan siya para makapag-exam siya doon kasi rin siya eh, online din siya eh. So yun, nakapag-exam na siya. Ayun, yun naman yung Sky din. Mga ka-journey. So yun lang po, maraming salamat at yun lang yung mga ganap sa araw-araw ng buhay namin dito sa daigdig mga ka-journey. At bukas sa sunod na mga araw, tabayanan nyo na lang po yung aming mga vlogs para sa birthday ni Pau Pau. So yun, ang masasabi ko lang yan sa birthday ni Pau Pau, message ko sa aking ang bunsong anak, Bibi Tinay, at ito, may memories kasi ito, dili upload to mapapanood niya to. Anak, 2 years old ka na kasi itong darating na Saturday na January 17, 2026. 2 taon ka na, anak. At nandito lang si Papa na patuloy na nakasuporta sa iyo. Ang totoo, noon nangangamuhan tayo, namamasukan sa pabrika, namamasukan sa mga iba-ibang tao. Pero mas pinili ko ngayon, anak, na mag-focus sa iyo. Makabawi man lang si Papa sa mga kapatid mo rin noon na walang laging time sa pamilya. Walang time sa pamilya. So ngayon, ikaw, Bibi Tinay, bunso namin, no? Mahal na mahal ka namin ni Mama, mga kapatid mo. Mahal na mahal ka namin. Bagaman sa ngayon hindi mo pa maintindihan ito kasi 2 years old ka pa lang, pero darating ang panahon pag napanood mo ito'y memories kasi, no? Memories ito para sa iyo. Mapapanood mo to balang araw, maintindihan mo na. Ito pala yung message ni Papa sa akin nung ako'y 2 years old, no? So yun, mahal na mahal ka namin ni Mama mo. At sana ang aming panalangin sa Panginoong Diyos na sana, anak, darating ang isang araw na maging matagumpay ka, no? Maging matagumpay ka. Kasi naroon talaga ang katotohanan kapag hirap ka sa buhay, masyadong api ka sa mga tao. Totoo talaga yun, realidad yun sa mundong ibabaw. Kapag wala kang natapos na pinag-aralan, aba ka lang sa paningin ng ibang mga tao. Nako, ang hirap, anak. So, ang aming panalangin sa Panginoong Diyos na sana alalayan ka ng Panginoong Diyos
pangunahin kami mga magulang, no? Sana mapaaral ka namin, mapagtapos ka namin sa pag-aaral para maputol ang kahirapan, na maputol ang kahirapan. Yun lang naman kasi ang pinakasusi talaga, maputol ang kahirapan. Kasi iba pa rin talaga pag may natapos ka sa pag-aaral. So ito yung aming pinagsikapan ni mama mo na nagba-vlog kami. No, ngayon hindi mo pa masyadong naintindihan itong mga ginagawa namin, bibitinay. Pero darating ang araw na maintindihan mo to, ayun pala mga ginagawa nila ni Papa noong araw, no? Nasa larangan pala sila ng mga pagbablog, sa pamamagitan ng ka-business official na nagkaroon tayo ng YouTube channel, anak, no? So yun, yun pala yung ginagawa ni Papa. Ma-realize mo ito, mapapanood mo ito balang araw, maintindihan mo ito, na ito pala yung nagawin, ito pala yung naging trabaho na ni Papa. Ito yung trabaho ko ngayon, anak. Nagbablog araw-araw, kahit simpleng mga vlogs, at nagpasalamat tayo sa mga viewers dahil tinangkilik tayo, tinangkilik ang papa mo, mama mo, tayong lahat tinangkilik ng mga viewers. Panoorin tayo kahit sa mga simpleng vlogs lang, mga family vlogs, ganun. Ito yung trabaho ng papa mo, ng mama mo, mga kapatid mo, tayong lahat. Kasi kasama ka kung minsan sa mga vlog ni Papa na naging kaaliwan ka ng marami. So yun, anak, at ang papa mo may taglay na karamdaman na stage 3 cancer, stage 3B cancer ang papa mo. Pero lumalaban ang papa mo dahil mahal na mahal ka ni Papa. Kaya nga si Papa nag-focus na lang sa pamilya. Alang-alang sa iyo, Bibi Tinay, mahal na mahal ka ni Papa. Kaya tuloy lang ang buhay namin ng mama mo. Bagaman napakahirap talaga, hindi madali, anak. Napakahirap talaga, pero nagsusumikap kami para sa iyo at sa iyong mga kapatid o sa ating lahat. Na ang panalangin ko, anak, na sana dugtungan pa ang buhay ko para makita ko pa na darating ang panahon na kung dumating ang panahon, kung dalawa lang naman yan ang patutungan ng isang tao, makapag-asawa ka o hindi, o sabi nga nila mamatay na maaga o hindi, yung ganun lang naman ang buhay natin, at realidad naman yan, at yun talaga yan ang takbo ng buhay natin. Kung dumating ang panahon na malaki ka na, maintindihan mo na ang mga bagay-bagay, yun, at yun ang panalangin namin ni mama mo. Ako, pangunahin ang panalangin ko, anak, na sana dumating ang panahon na magtagumpay ka, at sana higit sa lahat dugtungan pa ang buhay ko, kasi nga, anak, may taglay akong karamdaman, cancer, stage 3B ang sakit ng papa mo. Pero hindi ako titigil na mangarap sa kabila ng ganitong sitwasyon ko para sa ating lahat. Yan ang akin pong panalangin, anak. Unang-una, maliit ka pa, no? Kaya sana may awa ang Panginoon Diyos na lalawig pa buhay ko para mapalaki pa kita talagang yung nakikita ko, no, nasusubaybayan kita, naaalalayan kita hanggang sa paglaki mo, hanggang sa makapag-aral ka, makapagtapos ka sa pag-aaral. Luloobin nawa ng Panginoong Diyos, maghimala nawa ang Panginoong Diyos sa akin, anak. At magsisilbi sana itong patotoo sa marami na may Diyos talaga tayong tunay. Ayun. So hanggang dito na lang, pasensya na po kayo mga ka-journey, naging emotional ako. At ayun, andito na ang aking Kia, dumating na. Sinundo ni Makmak. So ay ito na, bibi Kia ko, ayan. Mag-hi ka sa atin. Hello po mga ka-journey. Ay, mga ka-journey. Mga ka-journey, yan. Hi po mga ka-journey. Hello po mga ka-journey. Yun o. So yun, ayan, dumating na sila. So yun na, hanggang dito na lang siguro mga ka-journey. At maraming salamat sa inyo pong walang sawang suporta sa aking YouTube channel. At patuloy lang tayo sa buhay. Kung anong meron tayo ngayon na tinangkilik, no? Go lang tayo. Alright? Focus to the journey, not bashers. Yan. Bye-bye.